Ano yun, Miss Kare, 'di ba depressed ako, lost, nakahanap ako ng tulong sa mga ibang tao na hindi ko inaasahan sila yung tutulong. Pero nung hinanap ko yung airpod ko, I thought, marami akong gustong marinig sa kanya. Gusto kong lumabas lahat sa bibig niya. Pero nung nandun, di ko na rin nagawang tanungin. Di ko na rin nagawang i-extract sa kanya kung ano yung mga sagot na ano. Parang naging passive na lang na pakiramdaman na, okay, nararamdaman kong mabigat yung ano mo, pinanggagalingan mo kung bakit kinailangan mo kami isakripisyo. Ilang taon ka nun nung muli kayong nagkita ng tatay mo? 13 po. Yun, pinuntahan ko siya dun sa sa bahay nila. Did he ever say sorry? Yes, sincere lang kasi yung sorry niya. Ano Hindi, sa? wala nang explanation. Sabi niya lang, pasensya, kung kinailangan kong umiwas, kinailangan kong hindi magpakita. Parang gusto niya sabihin na para sa katahimikan yun. Tapos meron siyang mga sinasabi kasi noon na, ano bang alam mo? Ano bang naikwento sa'yo? Tapos nung sinabi ko, tumawa lang siya. Hindi niya na brinuff yung kwentong alam ko. Parang pinutdaiktahan niya rin yung pagtingin ko sa airmat ko. So, para gusto niya pa rin may respect ako kay mama. Yeah. Kaya napakalaking pasasalamat ko kay Papa na ganun yung naramdaman ko nung nagkita kami. Kasi nung panahon na yun, nagkakaroon na kami ng gap ni mama eh. Lumalaki na yung crack sa pagsasama namin eh. Pero nung naramdaman ko kay Airpat yun, na kung siya nga na rename or binigyan ng imaheng ganito sa sarili niyang anak, hindi niya nakuwang magalit. Napakabuti mong anak, ano? Kahit na nasaktan kayo, iniwanan kayo, napatawad mo pa rin. Minahal mo pa rin yung papa mo. Yeah. In spite of everything. Para sa sarili ko na lang din siguro, tsaka sa susunod na generation. Kasi kung yun din yung maipapasa ko, Ayaw mo magpasa ng galit. yes, ayoko magpasa ng galit, ayoko magpasa ng lies, Yes. ng stories na hindi naman pala dapat nabuo sa utak. Pumanaw na yung tatay mo. And at least nung pumanaw yung tatay mo, you were okay. Yes. Panatag ang loob. Yun yung inantay niya. Tapos parang sinabi niya sa akin na, alam mo, salamat kasi napatawad mo ako. Na, sabi niya kasi noon, tanggap ko na eh, kung mamatay akong, hindi ako mapapatawad ng ate mo. Sabi sa akin na gano'n. So, hanggang ngayon yun yung nasaan na nagawa ng ate ko. Pero hindi ko rin naman pipilit. Kasi syempre siya yun eh. Oo. Pero ako, ang laking luwang sa puso na wala akong bigat na naipapasa, maayos akong ano ngayon. Yun lang. Sabi nga nila, ang forgiveness is something that you give yourself, not the other person. Yes. Kasi hanggat meron kang galit sa puso mo, nagiging mabigat yung buhay mo. Totoo. Pero once you are able to forgive someone, gumagaan yun eh. Yes. Gumagaan na, hindi naman natatanggal completely yung anger, pero kahit papano, gumagaan yung pakiramdam. So forgiveness is something that you give yourself. Yes. And that's the reason why mas light ang buhay mo ngayon. Totoo po. Tsaka, yun din, nakatulong siya nung depressed nga ako, nung Yes. suicidal ako, nung mga panahon na yun. Pero nung naramdaman ko na parang parang may sinalpak na puzzle piece sa pagkatao mo. Kahit na wala ka naman nakuwang sagot, Yes. yun yung realization ko hindi pala natin kailangan ng words, hindi pala natin kailangan ng explanation. Yung connection lang, yung relasyon, yung Yes. genuine forgiveness. Correct. Yun, parang naging center ko na lang din na hindi pabayaan yung family ko. So napatawad mo rin si mama mo? Of course, yes. Tsaka, yun din yung isang pagka nasa interviews na gustuhin ko mang ikwento ng buong buo, gusto ko mang sabihin yung nararamdaman ko. Ayoko mapapanood ni mama, tapos masasaktan na. Parang that. Kasi Nanay nanay ko ko yun. yun. Nanay mo yun. Yan, nanay ko yun. Kahit anong
mga masakit na pinagdaanan namin, yung masakit na nasabi namin sa isa't isa, nanay ko siya. Tsaka, yun din yung gusto kong iparating sa mga kapatid ko, na habang buhay pa si mama, paalagaan natin, di ba? Hindi man perpekto, tao lang din siya. Kaya rin nangyari yung mga nangyari sa amin, kasi hindi rin naman siya handa. Hindi rin niya ginusto. Yes, siguro, 'di ba? Nabigla din siya, nagkaroon siya ng biglang artistang anak. So, ang hirap din sigurong i-comprehend nun from being a simple mother na may problema ka din na. So, yun doon na lang ako nagmumula na yun nga, kung si Erpat namatay siya ng napatawad ko at maayos kami. Siyempre dapat si Ermat ganoon din. Ilang taon ka lang ngayon? 28 po. 28. Grabe yung maturity mo, BJ. Grabe. Ngayon lang ako nakakilala ng ganong tao na Salamat, napaka-responsible, napaka-mature mag-isip. Kumusta ka na ngayon? I'm doing good na. I'm doing good. Masaya ako sa family na meron ako. Mm-mm. Masaya ako na kung ano yung siguro gustong gawin ni Erpat at nakikita kong dapat nagawa niya sa amin kung nagkaroon lang siya ng pagkakataon na nagagawa ako ngayon. Although I have a different situation dahil nga may condition si baby, pero hindi na bago nun yung fulfillment na meron ako as a father.